Magandang gabi po. Ako pala yung nag-inquire sa resort nyo. Tumatanggap po ba kayo ng reservation? Dalawa po kami. Ako at ang asawa kong buntis. Buntis? Naku sir, bagay na bagay ang misis nyo rito. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, makakatulong po ang resort namin sa misis nyong buntis na makapag-relax. Ibubuko ko na pong slot nyo. Ilang buwan na ho bang buntis ang asawa nyo? Magtatatlong buwan na ho. Hello? Nandyan pa ho ba kayo? Magaling. Saktong-sakto para sa akin. Nais mo bang malaman kung ano ang tinutukoy na sakto para sa kanya? Paano kung, halimbawa, nagising ka isang gabi habang nagbabakasyon, nakita mo na lang bigla ang inyong receptionist na hindi na makapagsalita ng tama? Tutulungan mo ba siya? O tatakbo ka dahil iba na ang kutob mo rito? Kung gusto mong masaksihan ang naranasan ng ating letter sender, pakinggan mo ito hanggang dulo. Siyak mapapaisip ka kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na may balak. Magandang araw po, Miss Anne. Alias ko ho ang pangalang Mona. Meron na po akong 2 anak at tahimik kaming namumuhay dito sa amin. Matapos ang lahat, hindi ko inisip na magkakaroon pa kami ng ganito kapayapang buhay. Dahil una, ang asawa kong si Paulito ay isang ex-convict. Ilang taon din akong nahiwalay sa kanya dahil sa kanyang pagkakakulong. Kaya noong nakalaya siya, hindi ko mapigilan ang saya ko noon. Ganoon din ang aking asawa. 1 taon ang dumaan, naisipan namin ni Paulito na magbakasyon kami dahil hindi pa kami nakakapag-outing. Ang akala ko magiging masaya ang bakasyon namin pero ito pala ang magiging simula sa alaalang hanggang ngayon. Hindi ko pa rin kayang kalimutan. Ito ang karanasang nagpaisip sa akin ulit na baka hindi na talaga magkaroon ng kapayapaan ang buhay namin. Pao, sigurado ka pa riyan sa nakontak mo? Oo nga, be. Nakausap ko ng receptionist at nakapag-book na rin ako. Pero kasi, tininan ko yung account nila sa social media. Oh, bakit? May problema ba ron? Okay naman ah. Ang gaganda ng mga picture nila sa mountain resort eh. Gusto ko na kaagad malastap ang simoy ng hangin sa bundok. Ayun nga, Pao. Maganda pero parang wala namang masyadong nagbubuk. Yung review rin sa mga 2-star lang. Maghanap na lang kaya tayo ng iba. Ano ka ba? Ganito naman nagsisimula ang lahat ng mga resort. Swerte nga tayo at tatagpuan pa natin to na hindi pa sobrang sikat. Kapag ito sumikat, nako, malabong makakapag-book pa tayo kasi paniguradong magmamahal na sila. Hindi na natin sila afford. Ay, may punto ka naman. Pero, laganap na kasi ngayon ng mga catfishing sa social media. Paano kung may mga peke pala sa litratong to? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko, Mona? Sa tingin mo ba uto-uto ako? Hindi naman sa ganun. Hindi ano. Simula nung makalabas ako lahat ng mga desisyon ko. Palagi ka na lang may sinasabi. Wala ka bang tiwala sa akin? Porke ba't dahil nakulong ako, wala na akong alam dito sa mundo? Hindi kaagad ako sumagot noon dahil nararamdaman ko ng mauuwi na naman sa away ang usapan namin na ito. Hindi may pagkakaila na marami kaming mga hindi napag-uunawaan. Pero ang gusto ko lang naman sanang mangyari yung sigurado kaming safe sa mapupuntahan namin. Lalo na 3 buwan na akong buntis. Bumuntong hininga na lang ako noon at hindi na nakipagtalo pa dahil ayoko ring ma-stress. Huwag ka na magreklamo, pwede ba? Mura, maganda ang lugar at libre rin ang breakfast kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang dami mo pang sinasabi. Oo na. Sige na, dyan na. Total, nakapagbayad ka na rin naman. Siguraduhin mo lang na maayos tayong makakarating sa lugar na yan. Mukhang ang layo eh. Huwag kang mag-alala. Nagtanong din ako sa receptionist kanina sa magiging transpo natin. Ano raw sabi? Madali lang ba makahanap ng sasakyan papunta ron? Para kasi madalang lang kasi nga nasa bukid ang resort nila. Kaya naman daw ng tricycle ang daanan papunta ron, saka sementado naman daw. O ano, maganda na ba tayo sa pag-iimpake? Sige, ako nang bahala sa mga damit natin. Ikaw na lang ang mag-check sa mga kailangan nating bilhin.
Kagaya ng usapan namin, ako ang nagligpit ng mga damit habang si Paulito naman ang umasikaso sa ibang bagay. Lumipas ang 3 araw at oras na para bumiyahe. Maaga kong ginising si Paulito. Lumabas kami ng bahay noon, mga alas 5 pa lang ng madaling araw. Nagpunta kami sa terminal kung saan doon kami sasakay ng jeep papuntang probinsya. Mahigit 3 oras din ang naging biyahe namin noon. Pagdating namin, kumain muna kami saglit ng tanghalian bago sumakay sa isang tricycle. Halos mapuno na namin ang sasakyan ni Manong noon dahil sa mga malalaking bag namin. Okay lang din naman daw dahil isa lang ang nakasakay sa kanya. Binayaran din namin ang na-occupy ng mga bag namin. Buong biyahe, tahimik lang kami. Habang papalayo kami, pakipot ng pakipot ang daanan at pakunti ng pakunti din ang mga kabahayang nakikita ko sa gilid ng kalsada. Napalitan ito ng mga puno ng niyog, pero hindi rin yung nagtagal nang maramdaman ko na ang pag-angat ng kalsada. Napahawak ako sa upuan ko dahil ramdam ko ang pagtaas ng unahan ng sasakyan. Paakyat na kami ng bundok. Ang mga niyog na nakita ko kanina ay napalitan na ng mga higanteng kahoy na hindi ko kilala at mga naghalo-halong mayayabong na damo. Napatingin ako sa nakaupo sa katapat ko na walang kibo. Nakasuot siya ng itim na shawl kaya hindi ko maaninag ng maayos ang kanyang muka. Pero napapansin ko ang paminsan-minsan niyang pagsulyap sa akin. Ang galaw ng kanyang ulo na yumuyuko at tumataas ang basihan ko sa pagmamasid niya sa akin. Hindi ko nagustuhan ang mga titig na binibigay niya sa akin at gusto ko sana siyang kumprontahin. Subalit pinangunahan ako ng kaba. Merong kakaiba sa aura ng babae na hindi mapigilang magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Oh, Manong, dahan-dahan naman. Budis po yung asawa ko. Baka mapaano po sa pagpreno nyo. Sensya na sir, naiihi na po kasi ako. Sandali lang ako Iihi lang po ako saglit. Hindi ko na po kasi kain tiisin eh. Paulito, okay lang ako. Manong, okay lang po. Maghihintay na lang po kami rito. Sigurado ka ba, be? Walang masakit sa'yo? Oo, okay lang. Medyo nangangayat nga lang yung mga paa ko. Sige. Baba muna tayo saglit para naman makapag-stretch ka kahit papano. Ang haba rin kasi ng biniyahin natin eh. Oo nga eh. Ang layo pala talaga. Tinulungan ako ni Paulito na makababa sa sasakyan. Kamuntikan pa akong matumba nun dahil hindi kagaya sa syudad ang patag ng lupa. Nanibago ako dahil nasa kalagitnaan na kami ng bundok. Bawat lingon ko, wala akong mahagip na mga kabahayan. Imbis na mga busina ng sasakyan, mga huni ng ibon at iba pang mga insekto ang naririnig ko. Malalim akong napahinga dahil sa presko ng hangin. Grabe. Ang sarap ng hangin dito. Sabi ko sa'yo, di ba? Okay na okay itong pinili natin. Sus, di pa nga tayo nakakarating eh. Kaya nga, dito pa nga lang, ang ganda na ng hangin. Paano pa kaya doon, di ba? Excited ako sa magandang view. Ako rin. Nasaan na pala yung driver? Ang tagal naman niyang umihi. Oo nga. Sandali, tingnan ko lang. Ha? Nasaan na siya? Dito yung pumasok kanina eh. May problema ba? Si Manong. Dito ko siya nakitang sumot kanina. O ngayon, di ko na siya makita eh. Hintayin na muna natin. Baka hindi lang pala pag-ihi ang ginawa niya. Alam mo na. Bumalik ako sa loob ng sasakyan at doon hinintay ang driver. Pero tumagal ng ilang minuto, hindi pa rin namin nasilayan ang pagbabalik niya. At ang minutong yun ay umabot na ng oras. Palubog na ang araw kaya nag-umpisa na rin akong mag-alala noon. Si Paulito hindi na rin mapakali kaya bumaba na siya at pinuntahan ang direksyon kung saan nagtungo ang driver kanina. Naiwan kaming dalawa ng babaeng hindi pa rin kumikibo. Para akong masasakal sa katahimikan sa pagitan naming dalawa. Idagdag pa ang kaba ko sa kanya kaya pinili ko na lang doong bumaba. Nakatayo lang ako noon, nakatalikod at hinihimas ang tiyan ko nang makarinig ako ng mga yabag. Kaagad akong lumingon upang salubungin ang aking asawa pero iba ang bumungad sa akin. Bahagya akong napasigaw sa gulat nang makita ang babaeng nakatayo na pala sa likuran ko
at kamuntikan ng mabangga ang mukha ko sa kanya. Tinanggal nito ang kanyang shawl at nagulat ako dahil sa ganda niyang taglay. Kumikinang ang kanyang balat sa sobrang kinis at puti. Ang kanyang pilik mata ay makapal at mahaba, bumagay sa hugis ng kanyang mga mata. Mapupula ang mga labi niya na animoy ipinaglihi sa kamatis. Kayo ho pala. May kailangan po ba kayo sa akin? Nagulat ko po yata kayo. Pasensya na, ma'am. Ako pala si Nadia. Magbabakasyon ba kayo sa land resort dito, ma'am? Oo. Gabi na, ma'am. Gusto niyo pa rin ba maghintay dito? Kung okay lang sa inyo, pwede naman nating lakarin na lang ang bayan. May kalayuan pero kaya namang lakarin. Sa tingin ko naman, makakarating tayo ron bago pa lumalim ang gabi. Paano niyo naman po nasabi yon? Tagaron po ba kayo? Opo. Kanina ko pa sana ito sasabihin sa inyo pero nagdadalawang isip din ako kasi nga buntis ka. Pero yun lang din kasi ang natitirang option natin. Kung papayag kayo, ako nang bahala sa inyo. Kasi kabisado ko naman ang daan. Malabo yatang babalikan pa tayo ng driver. Pagkatapos yung sabihin ng babae, dumating ang asawa ko na may dismaya sa kanyang mukha. Hindi na raw niya nahanap ang driver. Wala rin siyang masagap na signal para makapag-contact ng kakilala. Dahil doon, sinabi ko kay Paulito ang suhestyon ng babae. Kita naman ang pagdadalawang isip sa mukha ng asawa ko. Sigurado ba kayo dyan, miss? Oo, sir. Hindi ko rin naman kayo pipilitin. Kung ayaw niyo po, pwede naman din kayo maghintay dito. Ang kaso nga lang, malabong makabalik pang driver na yun eh. Paano niyo naman po yun nasabi? Marami nang pumasok sa gubat dito at hindi na nakalabas pa. Ano? Sa tingin ko, ganun din ang nangyari sa kanya. Kung ganun, mas mabuting hanapin natin siya. Kung ako sa inyo, hindi ko yan gagawin. Hindi niyo kabisado ang lugar na to. Baka magaya lang kayo sa driver. Ano, sasama ba kayo sa akin? Kung hindi, mauna na ako sa inyo. Kahit nalabag sa kalooban ko na maglakad noon, tama si Nadia na wala na kaming ibang paraan para makaalis doon. Baka maabutan pa kami ng gabi kung pipiliin naming hintayin yung driver, kaya pinili na lang naming sumunod sa kanya. Mabagal ang paglalakad ko noon dulot ng pagbubuntis ko. Hindi rin naman ako pinipressure ng dalawa kong kasama, kaya kahit papaano ay nakapagpapahinga ako. Inisip ko na lang noon na maganda itong ehersisyo para sa akin. Noong una, naging skeptical akong makipag-usap kay Nadia. Magkasing edad lang kami ng babae pero mas bata itong tingnan kesa sa akin. Para bang isa lang siyang teenager. Kaya nagulat talaga ako noon nung sinabi niyang may anak na siya. Nagtagal ang paglalakad at nagtuloy-tuloy ang pag-uusap namin ni Nadia. Dahil doon, nawala ang pagkabagabag ko sa kanya. Masaya naman siyang kausap at meron din siyang nakukwento sa akin tungkol sa kanyang pagiging ina. Siyempre, naging interesado rin ako dahil ako rin ay malapit ng maging isang ganap na ina. Halos 1 oras din kaming naglakad nang masilayan na namin ng isang malaking building. Pamilyar ito sa akin. Saka ko ito namukhaan nang magsalita si Paulito na puno ng sigla ang boses. Ayan na, be. Yan yung picture na nakita natin. Ayan na ang resort. Nandito na nga tayo. Ihatid ko na rin kayo doon. Nagtatrabaho ka ba riyan sa resort, Nadia? Hindi. Pero dito ako sa bayan na to nakatira. Bilisan na natin para makapagpahinga ka na rin, be. Alam kong nananakit na yung mga paa mo. Oo, parang konti na lang yata at bibigay na ako. Nang makarating kami sa labas ng resort, ibinigay na ni Nadia ang bag na binitbit niya at saka kami iniwan doon. Meron namang isang lalaki ang lumabas mula sa resort. Ito yung receptionist na nakausap ni Paulito sa telepono. Si Ryan. Malawak ang ngiti nitong sinalubong kami. Nagulat pa nga ako sa pagiging accommodating niya dahil sinalubong niya pa talaga kami sa labas. Magandang gabi, ma'am, sir. Kayo ba si Paulito? Oo, ako yung nagpabook sa inyo nung nakaraan. Maligayang pagdating po. Kumusta naman po? Ay, medyo pagod sa biyahe. Minalas kasi sa sinakyan eh.
Itong misis ko pagod na. Mukhang kailangan nyo na pong magpahinga. Pasok po kayo. May kailangan lang po kayong permahan at pwede na po kayong pumunta sa room nyo. Ito nga po palang susi nyo. Doon po sa second floor ang room nyo. Saan po dito ang restaurant nyo? Diretso lang po kayo, ma'am. May maliit na shed po sa dulo. Doon po ang dining area namin. Feel free to have your dinner po. Ako na mag-aakyat ng gamit, be. Dumiretso ka na lang sa restaurant para hindi ka na mahirapan pa. Sige, mag-order na rin ako ng kakainin natin. Ito na bang restaurant? Yes po, ma'am. Sige po. Happy dinner po sa inyo ng mister nyo. Iniwan na ako ni Ryan bago pa ako makapagtanong ulit. Paano ba naman kasi? Para lang karinderya ang restaurant nila. Wala naman akong problema sa ganon, pero 2 putahe lang ang meron sila at puro pagulay. Gusto ko pa man sana nung kumain ng sinabawang karne. Hindi lang din yun ang pinagtataka ko. Inikot ko ang tingin sa shed. Gawa lang ito sa kawayan at mukhang may katandaan na dahil tagilid na ang shed at madilaw na ang kawayan. Ang mesa na pinaglagyan ng ulam ay parang konting tabig na lang ay babagsak na. Lalo pa akong nawala ng gana nang mapansin kong may mga langaw na pilit kumakawala sa loob ng lalagyan ng gulay. Ano ba naman to? Nasaan bang nagbabantay dito? Be, may problema ba? Ba't parang galit ka yata? Sino ba naman kasing hindi? Tingnan mo nga ayan lang yung ulam nila rito. Huh? May langaw pa. Nakakawalang ganang kumain rito. Baka hindi lang napansin ng tagaluto. Oh, ito na lang isa. Mukhang okay naman tong pakbet nila eh. Seryoso ka, Pao? Ipapakain mo talaga yan sa akin? Wala nang iba eh. Ano gusto mong gawin ko? Maghanap ka ng ibang makakainan. Ayoko na mga to. Iniwan ko si Paulito sa shed at umakyat sa second floor. Habang paakyat ako, muntika na akong mawalan ng balanse dahil sa paggalaw ng hagdan. Napunta ang tingin ko roon at gumagalaw nga ito. Mukhang kailangan na ng repair. Napairap na lang ako sa inis at nagpatuloy na sa pag-akyat. Pagdating ko sa room namin, mas lalo lang sumama ang pakiramdam ko. Parang bodega na pinag-iwanan na ng panahon. Ang pintura sa dingding ay napupunit na. Ang kama naman, 2 nga pero sobrang liit. Ibang-iba sa picture na nakita namin sa social media dahil king size ang nakalagay doon. Mona, nasaan yung flashlight? Kunin ko lang. Hanap ako ng ibang makakainan. Teka nga, Pao. Seryoso ba to? Tingnan mo ang kwarto. Okay lang ba to sa'yo? Bakit? Makakatulog naman tayo rito ah. Makakatulog. Yun lang ang nasa isip mo. Hindi mo ba naisip na naisahan tayo sa mga picture? Tingnan mo, ang pangit-pangit. Yung banyo, Diyos ko, ang dumi. Hindi pa gumagana yung shower. Nandito na tayo eh. Alam ka namang umuwi tayo ngayon. Igabi na. Kasalanan mo to eh. Kung nakinig ka kasi sa akin, wala sana tayo sa pangit na resort na to. Anong sabi mo nung nakaraan? Naswerte tayo dahil nakita natin to na hindi pa sikat. Sa tingin mo magiging sikat pa ba to? Pablito, ano ba? Labas lang ang maganda rito. Sinisisi mo ba ako, Mona? Talaga? Ngayon mo pa ito gagawin sa akin? Talaga? Tsaka sinabihan na kita nung nakaraan eh. Pero anong ginawa mo? Nagpumilit ka. Ikaw pang galit. Hindi ko naman alam na ganito pala eh. Kung alam ko, edi sana, hindi na tayo tumuloy dito. Alam mo, ang hirap mong kausap. Bahala ka dyan. Hindi ako matutulog sa resort na to. Teka, Mona, saan ka pupunta? Malayo sa'yo. Ayoko muna makita ka at makausap. Ha? Naiinis ako sa pagmumukha mo eh. Wala kang paki sa akin at sa dinadala ko. Iniwan ko si Paulito at lumabas sa pinagstayan namin. Nadaanan ko pa ang receptionist na si Ryan na tahimik lang ngunit nakasunod ang tingin sa akin hanggang sa tuluyan akong makalabas. Hindi ko alam ang mga pasikot-sikot sa lugar na ito kaya sinundan ko na lang ang hallway. Madilim na ang paligid at sobrang lamig ng hangin dito na animo isang yelo ang dumidikit sa balat mo. Napatigil lang ako sa paglalakad noon nang mawala na ang sementadong hallway. Doon ko lang napansin na napalayo na pala ako sa resort at wala na ring mga kabahayan pa ang nandito. Napaangat ang tingin ko at bumungad sa akin di kalayuan ang isang balcony na gawa sa amakan. Sa taas noon ay may nakalambitin na ilaw.
Ayoko namang bumalik doon sa resort kaya pinili kong magtungo sa balcony na nakita ko. Nung malapit na ako, doon ko lang napansin na hindi lang pala ito parang cottage. May karugtong pa pala itong bahay. Pero hindi ko kaagad nakita dahil sa dilim. Wala kasing ilaw bukod sa nakalambitin sa labas. Gustuhin ko mang pumasok pero wala kasing tao at hindi ko rin ito bahay. Baka mapagkamalan pa akong magnanakaw kaya kahit mabigat sa kalooban kong bumalik sa resort, naisip ko noon na wala akong ibang choice dahil wala na akong ibang matutulugan pa. Aalis na dapat ako noon nang bigla na lang may humawak na malamig na palad sa aking pulso. Nadia! Diyos ko! Ikaw lang pala yan. Ginulat mo naman ako. Pasensya na. Napansin ko kasi may tao sa labas kaya nilapitan kita. Akala ko rin kung sino eh. Dito ka ba nakatira? Oo. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa resort kayo ngayon? Nasaan ang asawa mo? Bakit ikaw lang mag-isa? Ayun. Iniwan ko rin sa resort. Nakakainis kasi. Hindi ko nagustuhan yung resort. Wala pang ibang mga guests. Kami lang kaya lalo ako nagalit sa kanya. Pakiramdam ko kasi parang na-scam kami. Alam ba ng asawa mo na nandito ka? Hindi. Ayaw ko rin bumalik doon. Bahala siya sa buhay niya. Kung gano'n, anong gusto mong gawin? Gusto mo bang pumasok na muna dito sa amin? Okay lang ba sa'yo? Hindi ba ako makakaabala? Hindi. Tsaka gabi na rin. Huwag kang magpalamig. Baka magkasakit ka pa, buntis ka pa naman. Inalok ako ni Nadia papasok sa bahay niya. Pumasok kami sa loob at doon lang din niya binuksan ang ilaw sa kanilang sala. Okay lang naman ang bahay nila. Kung tutuusin, mas malinis at maayos pa nga ang bahay nila kaysa sa resort. Naupo ako sa isa sa mga upuan nila. Habang si Nadia naman ay dumiretso sa kanilang kusina. Ilang saglit pa naamoy ko mula roon ang amoy ng sinabawang karne. Biglang kumulo ang tiyan ko sa gutom. Napahawak ako roon at napabuntong hininga. Gutom na talaga ako. Ang paa ko rin ay nanginginig na sa pangangawit. Gustong gusto ko na talagang magpahinga. Mona, kumain ka na ba? Kung hindi pa, halika at sabayan mo ako. Talaga? Okay lang ba? Sensya na, Nadia. Gutom na talaga ako eh. Naku, okay lang. Ano ka ba? Kumain ka ng marami para sa baby mo. Marami naman tong niluto ko. Humigop ka ng maraming sabaw. Ang sarap. Nakakatanggal ng lamig. Naku, buti na lang pala umalis ako rin sa resort. Kung hindi, naku! Baka kumakain na ako ngayon ng nilalangaw nilang ulam. Ganun na ba talaga kapangit ang resort? Hindi pa kasi ako nakakapasok ulit ron. Nako, ewan ko nga at bakit tumatanggap pa sila ng guests. Dapat nagsara na sila. Naututuloy ang asawa kong uto-uto. Hayaan mo na siguro. Wala na rin naman kayong magagawa eh. Pag-usapan nyo na lang mamaya kung anong gagawin nyo pagkatapos natin kumain. Nadia, pasensya na pero pwede bang dito muna ako magpalipas ng gabi? Ayoko talaga munang bumalik doon at makita ang asawa ko. Ayoko siyang kausapin. Pakiramdam ko, hindi na naman niya ako maintindihan. Pero hindi ba siya mag-aalala sa'yo? Malay ko ron. Di ko nga alam kung kaya ba nung mag-alala sa akin eh. Hala, sige. Kung gusto mong manatili dito, okay lang din naman sa akin. Talaga? Naku, maraming salamat talaga, Nadia. Bukas na bukas din, aalis din ako kaagad. Labis ang tuwa ko noon nung pumayag si Nadia na manatili muna ako sa kanila. Wala naman akong balak na magtagal. Ang gusto ko lang talaga ay palipasin ang gabi at itulog itong nararamdaman kong inis. Pagod na rin ako at ayokong makipagtalo sa asawa ko. Pagkatapos namin kumain, dinalhan ako ng banig, unan at kumot ni Nadia. Pinahiram niya rin ako ng damit niya para makapagpalit ako. Nang makahiga ako, doon ako nakahinga ng maluwag. Parang mababali na ang likod ko kanina dahil sa layo ng nilakad namin. Pakiramdam ko nga pagdating ng kinabukasan ay mananakit ang buo kong katawan. Hindi nga ako nagkamali dahil pagising ko, halos hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Pero kahit papaano ay nagawa kong makatulog ng maayos at napawi rin ang pagod sa biyahe kahapon. Handa na sana akong bumangon nang marinig ko ang boses ng asawa ko sa labas ng bahay ni Nadia.
Mona? Mona, gising ka na ba? Pwede na ba tayo mag-usap? Anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Pinuntahan ako ni Nadia kagabi. Siyang nagsabi sa akin na dito ka sa kanila nagpalipas ng gabi. Oh, galit ka pa rin ba sa akin? Sa tingin mo? Sorry na, be. Oo na, kasalanan ko na. Tama ka nga at mukhang scam tong napunta natin. Sabik lang naman kasi ako eh. Saka gusto ko rin kasi makabawi sa mga taon na wala ako sa tabi mo. Naisip ko noon na pag ako ang pumili ng resort, pakiramdam ko ay managawa na ako para sa'yo kahit papaano. Di mo naman kailangan yung gawin eh. Naiintindihan ko naman. Ang importante lang talaga sa akin ay magkasama na tayo ngayon. Sorry na. Hindi ko na ulitin, promise. Sa susunod, makikinig na talaga ako sa sasabihin mo. So ano? Uuwi na ba tayo? Yan din ang naisip ko kagabi. Pero, Mona, tingnan mo muna ang paligid. Dahil sa sinabi ni Paulito, napaangat ang tingin ko sa labas. Bahagya akong napasinghap dahil sa ganda ng tanawin. Parang nagkaisa ang bughaw na langit at berdeng bukirin para akitin akong manatili pa rito. Ang ganda, di ba? Saka, nagtingin-tingin din ako kanina at madami naman pala silang pasyalan. Alam ko nakaka-disappoint ang resort, pero baka pwedeng mamasyal muna tayo at sulitin kahit papaano ang lakad natin dito. Sayang din kasi yung gastos natin eh. Okay, sige. Pero kapag sinabi kong uuwi na tayo ha? Oo, promise. O ano, tara. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Huwag mo akong aalokin dun sa restaurant. Huwag kang mag-alala dahil may nahanap na akong makakainan natin. Sobrang ganda pa ng tanawin. Talaga? Sure yan ha? Hindi na ako nagtampo pa kay Paulito at sumama na sa kanya. Hahanapin ko na sana si Nadia para magpasalamat at magpaalam pero hindi ko siya makita sa bahay nila. Ang inisip ko noon ay baka may pinuntahan lang. Pumasok ulit ako sa loob para ligpitin ang kumot at banig na ipinahiram niya sa akin nang makarinig ako ng mga yabag ng paa sa likuran ko. Akala ko si Nadia na pero nagulat ako dahil boses yon ng isang bata. Pagtingin ko, isang batang lalaki ang nakatitig sa akin. Hindi ito kumukurap o ngumingiti man lang. Hinawakan nito ang pulso ko at tinanong ang aking pangalan. Hi! Ako si Mona. Ikaw sino ka? Anak ka ni Nadia? Si Nadia lang naman ang nandito kagabi ah. George, anong ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya. Mona, pasensya na. Hindi ko pala napakilala ang anak ko sa'yo. Nadia, nandito ka na pala. Okay lang. So anak mo talaga siya? Ba't wala siya kagabi? Natulog na kasi siya kaya hindi ko na napakilala sa'yo. Sige na, ako na lang magliligpit din sa hinigaan mo. Naghihintay na sa'yo ang asawa mo sa labas. Sige, maraming salamat Nadia ha. Naku, wala yun. Sige na, umalis ka na. Parang tinataboy ako ni Nadia noon kaya hindi na ako nangulit pa sa kanya at umalis na sa bahay nila. Napalingon pa ako ng isang beses sa bahay nila upang tingnan ang anak niya at nabigla ako dahil nakatitig din pala ito sa akin. Hindi ko na lang yon pinansin pa at nagmadali nang umalis kasama si Paulito. Dinala ako ni Paulito sa kainang nahanap niya at tama nga siya. Sobrang ganda ng lugar. Hindi man ganon ka-engrande ang restaurant, suwak na suwak naman ito sa panlasa ko. Marami rin silang mga putahe at mukhang alagang-alaga nila ang lugar. Nag-order na si Paulito ng makakain namin at ako naman ay naupo sa lamesa kung saan kitang-kita ko ang view ng mga bundok. 8:00 na yata nung umaga noon pero nandoon pa rin ang makapal na hamog. Nagmistulang pugad ng mga diwata ang lugar dahil sa misteryo nitong dala. Tuluyang nawala ang sama ng loob ko sa asawa ko dahil sa view at nang malasahan ko ang ulam. Sobrang sarap ng adobo at mainit pa. Pagkatapos naming kumain, namasyal kami kagaya ng pinag-usapan naming mag-asawa. Kahit na masakit ang mga paa ko, naglakad-lakad pa rin ako kasama si Paulito. Marami kaming nakuhang picture doon sa engrande nilang hardin. Meron din silang viewing deck na pwede mong matanaw ang kung anong nasa ibaba.
Kahit papaano, nakalimutan kong estado ng pinagsistayan namin. Buong araw kaming namasyal at nang makabalik kami sa room namin, tiniis ko na lang ang kapangitan nito at naupo sa kama. Grabe, ang ganda. Mukhang napuno na yata ng gallery natin kakapicture eh. Sabi sa'yo, di ba? Ang bait din ng mga taga rito. Nilibre pa tayo ng pasalubong na keychain. Oo nga eh. Pero, hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong sabihin sa'yo. Ah? Bakit? May problema ba, be? Ano kasi, napansin mo ba kanina? Panay tanong sa akin ng mga tao kung ilang buwan na raw ang tiyan ko. Oo nga. Pero parang natural lang naman yun. Ganun naman talaga ang mga tao kapag nakakakita ng buntis, di ba? Tanong ng tanong. Kung sa bagay. Pero ewan ko ba? Nauweirduhan din ako sa mga titig nila eh. Para bang may kakaiba sa mga ngiti nila. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang mga itsura nila. Pero sa tuwing nginingitian nila ako kanina, hindi mapigilang tumaas ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko mabasa ang mga mata nila. Masyadong nakakapaso ang mga titig nila. Kulang na lang ay hatakin ako palapit sa kanila. Huwag mo na lang sigurong isipin yun. Mas mabuti pa nga. Baka masyado lang din akong sensitive ngayong natadalang tao ako. Kung okay lang sa'yo, Pao, pwede bang umuwi na tayo? Sige, walang problema. Nakapamasyalan naman tayo eh. Pero gabi na, ipagsabukas na lang natin, okay lang ba? Oo, okay lang naman sa akin. Magpahinga ka na, be. Inayos ko na rin yung kama mo. Salamat. Ikaw ba, hindi ka pa matutulog? Susunod din ako. Mag-uugas lang muna ako ng mga paa ko. Nauna na akong matulog kay Paulito. Hindi ko na naramdaman nang nahiga na siya sa kama dahil sa pagod ko. Pero hindi rin nagtagal nang magising ako dahil sa nakakarinding ingay sa paligid. Napabangon ako noon sa kama at pinakinggan ang mga naghalong sigawan mula sa labas. Mga boses ng matanda, bata, babae, lalaki at meron ding sanggol na umiiyak. Anong nangyayari? Humiga ulit ako at pinilit na makatulog pero hindi na talaga ako tinablan ng antok. Idagdag pa ang lamig na sumusuot sa kumot kaya napayakap ako sa aking sarili. Pao! Pao, gising! Gumising ka muna! Bakit, be? May kailangan ka? Gusto kong humingi ng extra sheet. Sobrang lamig kasi. Baka pwede mo akong samahan. Ako na lang kukuha. Dito ka na lang. Ayoko maiwan dito. Natatakot ako. O sige. Tara, sabay na tayo. Bumaba na kami ni Paulito habang magkahawak ang kamay namin. Ayokong bumitiw sa kanya dahil sa dilim ng lugar. Isang ilaw lang kasi ang meron sa daanan, kaya kailangan pa naming magdala ng flashlight. Bukod sa ingay sa labas, ang mga yabag namin sa sirasirang hagdanan ang umaalingaw-ngaw sa paligid. Nang makababa kami, dumiretso agad kami kay Ryan na nandoon pa rin sa post niya. Magandang gabi po. Naku, mabuti na lang at gising pa kayo. Pwede ba kami manghingi ng extra kumot? Nilalamig kasi itong asawa ko eh. Pasensya na ho. Sana hindi kami nakakaabala sa inyo. Hello po. Sir, naririnig niyo ba kami? Hello, sir? Tulog ba kayo? Paanong tulog yan? Nakatayo naman. Nagtaka kami noon ni Paulito dahil hindi sumasagot si Ryan. Nakatayo lang siya at hindi gumagalaw. Puti ang kanyang polo at napansin kong may nakadikit doon na dumi. Kinuha ko sa kamay ng asawa ko ang flashlight at itinutok doon sa lalaki. Doon ko napansin na putik pala yon. Napunta ang tingin ko sa kanyang leeg at may tumutulo ron. Mga putik. Nang maitutok ko sa mukha niya ang flashlight, doon na kami napasigaw ni Paulito. Wala ng kulay ang mga mata ni Ryan na parabang sinaniban siya. Nabalot ito ng itim at ang mukha niya ay parang niloblob sa lupa sa sobrang dumi.
Mona, takbo! Bilis! Ano yun, Pao? Ba't ganun ang mukha niya? Ano nangyari kay Ryan? Hindi ko alam. Natatakot rin ako. Tulong! Tulungan niyo kami! Mona! Paulito! Ladya! Salamat naman at nandito ka. Tulungan mo kami. Yung receptionist kasi. Huwag muna kayo magpaliwanag. Sumunod na lang muna kayo sa akin. Sumunod kami kay Nadia papunta sa bahay nila. Nang makapasok, kaagad niyang kinandado ang pinto. Ako naman noon ay napaupo nang biglang sumakit ang tiyan ko dahil siguro sa biglaan kong pagtakbo. Tumatalon pa sa kaba ang puso ko. Naninikip ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Kaagad akong inabutan ng tubig ni Nadia para mapakalma ako. Okay ka lang, babe? Huminga ka ng malalim. Ganyan nga. Huwag kang matakot. Nandito kami, okay? Ano yun, Pao? Anong nangyari kay Ryan? Hindi ko maintindihan. Namalik. Yung naranasan niyo naman ngayon, May nakakita na rin ba sa nakita namin? oo. Kung tamang pagkakaalala ko, buntis din ang customer na yun. Nagising daw siya isang gabi dahil sa nakaririnding sigaw na narinig niya at dahil sa sobrang lamig. Nung bumaba siya para sana hanapin kung saan nanggaling yung ingay, si Ryan ang bumungad sa kanya na puno ng putik ang mukha. Makalimutan ko ang sakit, pero mukhang lumalala lang siya. Mangiyak-ngiyak akong nakahawak sa kamay ng asawa ko habang nagmamakaawa sa kanyang umalis na kami sa lugar na ito. Pao, baka pwede mong gawa ng paraan. Umalis na tayo rito. Ayoko na rito. Natatakot na ako. Pakiramdam ko hindi na ako aabutan ng bukas dahil sa takot ko eh. Huwag kang mag-alala. Makakaalis din tayo. Hahanap ako ng masasakyan natin. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Huwag mo munang isipan ng ibang bagay. Eh paano kung biglang magpakita rito si Ryan? Anong gagawin natin? Hindi yun mangyayari. Nandito kami ni Nadia para protektahan ka. Kaya huwag ka nang mag-alala, ha? Matulog ka na para pagising mo, uuwi na tayo. Ligtas ka rito sa bahay namin, Mona. Kaya matulog ka na. Babantayin ka namin. Kahit papaano ay naibsan ang takot na nararamdaman ko. Ipinikit ko ang mga mata ko noon at pinilit ang sariling makatulog habang paulit-ulit na ipinagdadasal sa isipan
Sana makauwi na kami. Maling-mali talaga ang bakasyong ito. Hindi ito ang inisip kong magiging unang bakasyon namin ni Paulito. Matagal-tagal din pero nagawa ko namang makatulog noon. Ang problema nga lang, hindi maganda ang naging panaginip ko. Hindi naman ako palaging binabangungot pero sa pagkakataong yun para akong sinasakal sa panaginip ko. Hindi ako makahinga. Ang kakaiba pa, nakita ko sa panaginip ko ang anak ni Nadia. Nakaupo raw ito sa labas ng bahay nila habang ako naman ay nakatayo sa harapan niya. Sinusubukan ko raw siyang kausapin pero hindi siya sumasagot na parabang hindi niya ako naririnig. Wala rin sa akin ang kanyang tingin. Tawag ako ng tawag sa pangalan niya. Tatapikin ko na sana siya pero bigla niyang dinakip ang aking palad. Lumingon siya sa aking gawi na may nakakabahalang ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos noon, bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, magiging maganda raw ang anak ko. Bumaba ang tingin niya sa tiyan ko noon at kamuntika na akong mapasigaw nang makita ko kung paanong tumulo ang laway niya mula sa kanyang bibig. Humigpit ang hawak niya sa mga kamay ko at pagtingin ko ron, naging matulis ang kanyang mga kuko at naging kulay itim. Unti-unting nagbabago ang itsura ni George. Lumaki ang kanyang mata at pumayat ang mukha. Ang mukha nito ay unti-unti ring nalagas. Hanggang sa magmukha siyang matanda. Balak niyang kainin ang bata sa sinapupunan ko. Lumayo ka sa akin! Mona, ayos ka lang ba? Puno-puno ka ng pawis. Nasaan ang anak ni Nadia? Nandito ba siya? Oo, kanina. Pero lumabas siya kasama si Nadia. Bakit? Napanaginipan ko kasi siya. Si George. Bigla siya naging aswang at gusto niyang kainin ang baby natin. Ha? Naku, mukhang masyado ka nga yatang naapektuhan sa nangyari kagabi. Kaya ka binangungot. Kagabi? Bakit? Anong oras na ba ngayon? Umaga na, be. Napapikit ako ng tamaan ng mukha ko sa sinag ng araw na lumulusot mula sa pader. Sa takot ko sa panaginip ko, hindi ko napansing umaga na pala. Doon lang ako napahinga ng maluwag dahil sa wakas may liwanag na rin. Ang kabang namayani sa puso ko kagabi ay dahan-dahan ng humuhupa. Gusto mo na bang kumain? Halika na. Nagluto si Nadia ng makakain natin. Tinulungan ko rin siya kanina. Sandali. Si George. Natatakot ka pa rin ba sa panaginip mo? Hindi naman na, pero nagtataka lang ako kung bakit siya ang lumabas sa panaginip ko. Ganyan naman talagang panaginip. Minsan napaka-random. Saka, imposible rin naman yung mangyari kasi hindi naman aswang ang anak ni Nadia. Kung oo, edi sana matagal na tayo ginulo nun. Kanina nga nung makita ko wala siyang kibo. Walang kibo si George? Oo, nakatitig lang siya sa atin. Hindi, nakatitig siya sa'yo. Hindi ba parang ang weird naman nun? Sinita ko nga siya eh. Hayaan mo na lang. May mga bata naman talaga na ganun kung makatitig minsan sa iba. Halos hindi na kumukurap. Ang mahalaga, hindi niya tayo ginugulo. Kinumbinsi ko ang sarili na yon ang dahilan. Hindi ko naman kasi pwedeng ipilit ang panaginip ko dahil ang panaginip ay isang panaginip lang. Hindi yon pwedeng gawing pruweba. Tsaka ayoko ring akusahan ng masama ang anak ni Nadia. Lalo na't walang ibang ginawa si Nadia sa amin kundi ang maging mabait at tulungan kami. Ni isang beses, hindi niya ipinaramdam sa akin na nakakaabala ako sa kanya. Mona, dito ka muna ha. Babalik ako doon sa pinagstayhan natin para kunin ang mga gamit natin. Ano? Hindi pa delikado yung gagawin mo. Baka makita ka ni Ryan. Nagtanong ako kay Nadia kagabi at ang sabi niya sa akin, okay lang daw na balikan ko ang mga gamit natin. Kadalasan kasing nangyayari kapag daw nag-ubaga na, wala raw si Ryan doon. Umaalis siya at sa gabi lang bumabalik. Sigurado ba yan? Paano kung hindi? Huwag kang mag-alala. Magdadala ako ng kahoy pamalo kung sakali mo may gawin siya sa akin kakaiba. Maghahanap din ako ng masasakyan natin para makaalis na tayo rito. Nabuhayan ang loob ko pagkatapos yung marinig. Pagkatapos namin kumain, umalis na si Paulito at naiwan akong mag-isa sa bahay. Buong umaga, nasa loob lang ako at naghihintay na makabalik ang asawa ko.
Kapag nabuburyo ako, ay nagwawalis na lang ako ng sahig bilang pasasalamat na rin kay Nadia sa pagpapatuloy sa amin. Habang nagwawalis ako, nadaanan ko ang isang pinto na hindi ko pa nakikitang buksan ni Nadia. Ewan ko ba kung sensitibo lang ang ilong ko pero may naaamoy ako rong kakaiba. Hindi naman ako nagbalak na buksan yon at baka may makita pa akong hindi ko dapat makita. Ayoko rin namang masabihang pakialamera ni Nadia at magalit pa siya sa akin, kaya hindi ko na lang yun pinansin. Dumating ang tanghalian at bumalik na si Paulito na dala-dala ang mga gamit namin. Pao, kumusta? Wala namang naging problema sa pagkuha mo ng mga gamit. Wala naman. Tama nga si Nadia. Wala si Ryan doon. Mabuti naman kung ganun. May nahanap ka na rin bang masasakyan natin pa uwi? Ayun lang. Wala akong mahanap eh. Pero ang weird ang nangyari kanina eh. Bakit? Anong meron? Naalala mo yung sinabi mo sa akin tungkol sa mga taga rito? May nakasalubong ako kanina habang nagtatanong-tanong ako kung saan ako pwede makahanap ng sasakyan. Nabanggit ko sa kanila yung nangyari sa atin kagabi. At alam mo ba ang sinabi nila? Baka raw guni-guni lang daw natin yon, na hindi naman daw natin kailangan magmadaling umalis. Talaga? Ba't parang baliktad yata sila ng reaksyon ni Nadia? Pero tsaka na yan, paano na tayo makakauwi nito? Sobrang dalang daw talaga ng mga sakayan dito eh. So ano? Mananatili pa tayo rito? Pasensya na be. Dapat pala nanghingi tayo ng number doon sa tricycle na sinakyan natin papunta rito. Malabo rin namang makukontak natin yun kung meron man. Hindi nga tayo binalikan, di ba? Kung wala pa si Nadia, baka nandun pa rin tayo sa daan. Hindi ko maitago ang pag-aalala ko noon, Miss Anne. Para kaming na-stranded sa isang isla na para bang wala nang ibang paraan kundi ang manatili na lang muna kami ron. Wala namang gumugulo dito sa bahay ni Nadia, siguro dahil malayo ito sa ibang kabahayan, pero ayoko rin namang magtagal pa kami rito. Bukod sa pagkabahala ko, nahihiya na rin ako at baka makaperwisyo pa kami sa mga nakatira rito. Kinuha ko ang cellphone ko noon para sana mag-text sa mga kakilala ko pero ang problema, walang kahit isang kudlit ng signal. Siguro, ginawa na rin ito ni Paulito kanina dahil umiling lang siya nang utusan ko siyang maghanap ng signal. Nasaan nga pala sila Nadia, Pao? Hindi pa sila nakakabalik eh. Hindi ko alam eh. Wala siyang sinabi sa akin. Basta umalis lang siya kasama ang anak niya. Baka pauwi na rin sila. Oh, nandito na pala kayo eh. Mona, gising ka na pala. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Sumasakit pa rin bang tiyan mo? Hindi naman na. Salamat talaga, Nadia. Pasensya na rin talaga sa abala. Naku, hindi mo kailangan banggitin yan. Nasaan palang anak mo? Hindi mo ba siya kasamang umuwi? Nandun pa siya sa labas. Nagpaiwan kasi maglalaro daw sila ng mga kaibigan niya. Nga pala, kumusta naman ang paghahanap niya ng masasakyan? May nakita na ba kayo? Wala eh. Kung saan ako umabot pero wala. Ganito talagang problema dito sa amin. Ang hirap makahanap ng masasakyan. Meron naman nag-aalok pero motor nga lang. Marami kayong dalang bag, baka mahirapan kayo. Ayun nga eh. May kilala ka bang pwede namin kontakin? Susubukan ko kung papayag siya. Sa ngayon kumain muna tayo, tanghali na rin eh. Nagluto ng tanghalian si Nadia at karne ulit ang ulam namin. Napapansin ko ro na palaging karneng baboy ang ulam ni Nadia. Kung paano sila kumain ay para bang takam na takam talaga at wala nang makakahigit pa sa sarap na kayang ibigay ng karne. Pati buto ay minsan dinidilaan nila at sinisip-sip hanggang sa may lasa pa ito. Siguro paborito nila ang karne pero hindi naman sa nang huhusga ko. Mahal ang kilo ng karne at hindi naman sila yung tipong pamilya na kayang araw-arawing magkarne. Wala rin naman akong napansing may alaga silang baboy. Mahilig talaga kayo sa karne, no? Oo. Hindi kasi kumakain ng gulay si George. Hindi ko naman siya mapilit kasi alam mo na kapag bata, ang hirap pakainin ng mga gulay. Minsan ka na nga lang talaga makakita ng bata na hindi mapili sa ulam. Kaya naman pala. Ikaw, hindi ka ba nagsasawa na puro na lang kayo karne? Hindi naman. Paborito ko rin ito eh. May pinagmanahan naman pala ang anak mo. Hindi mo ba tatawagin ang anak mo para magtanghalian? Uuwi rin yun dito. Ayaw niya iniistorbong paglalaro niya eh.
Dahil doon, kaming tatlo lang ang kumain sa bahay ni Nadia. At hindi ko may pagkakaila na masarap talaga magluto si Nadia. Ngayon naman ay adobo ang niluto niya. Kasing lasa ito sa adobong kinain namin ni Paulito sa restaurant na pinuntahan namin kahapon. Habang kumakain kami noon, biglang pumasok sa isipan ko ang kwartong nakasara sa bahay ni Nadia. Nadia, ano palang laman ng kwarto na yun? Para kasing nanghangamoy eh. Ganun ba? Kwarto yan ng anak ko, nako. Baka may binitbit na naman kung ano yun at nakalimutan niyang ligpitin. Ano bang mga dinadala ng anak mo? Minsan pala ka, may pagkakataon din na ahas. Ha? Ano? Ahas? Hindi ba siya natatakot? Ayun na nga eh. Ilang beses ko na siyang sinita kasi baka makagat siya. Pero ayaw pa rin talagang makinig. Tigas ng ulo nun eh. Siya nga pala, pagkatapos nito aalis ulit ako ha. Susubukan kong kausapin yung kakilala kong tricycle driver. Talaga, naku, salamat Isama mo na rin si Paulito. Oo nga. Nakakaya naman na ikaw pa ang gagawa sa amin yan. Okay lang, mas mabuting may kasama rito si Mona. Baka rin kasi gabi na ko eh. Medyo malayo rin yung bahay nila eh. Sigurado ka ba? Oo. Pero ipapaalala ko sa inyo ha. Kung sakaling mang may pumunta rito hindi nyo kilala, huwag nyong pagbubuksan. Naiintindihan nyo ba? Bakit? May dapat ba kaming ikabahala? May posibilidad bang guluhin kami ni Ryan? Hindi si Ryan. Pero baka may ibang taong may balak din sa inyo. Pasensya na kayo. Pero mas mabuting wala kayong pagkatiwalaan sa lugar na to. Kaya hindi rin ako nakikipag-usap sa mga tao rito. Kasi palaging taliwas ang opinyon namin sa mga bagay-bagay. Kaya ba malayo ka sa kanila? Ganun na nga. Basta tandaan yung sinabi ko. Pagkatapos namin kumain, umalis kaagad si Nadia. Sinunod namin ang gusto niya at nanatili lang kami sa loob ng bahay. Habang naghihintay kami sa kanyang pagdating, nilibang ko muna ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit namin sa bag. Tinulungan din ako ni Paulito dahil wala naman siyang ibang nagawa. Pero siya, hindi mapakali at panay ang tingin sa pinto. Dumating ang hapon at malapit ng magdilim pero hindi pa rin nakakabalik si Nadia. Mukhang tama nga si Nadia. Gagabin siya. Gaano kaya kalayong pinuntahan niya? At hanggang ngayon hindi pa siya nakakabalik. Yung anak niya rin, hindi pa umuwi. Puntahan ko kaya, magdidilim na eh. Nakalimutan mo na bang sinabi ni Nadia? Huwag na raw tayong lumabas kapag magagabi na. Baka pauwi na rin yung anak niya kaya hintayin na lang natin. Kung sa bagay, mukhang ayos lang din naman kay Nadia na nasa labas ang anak niya. Dumating ang gabi at tuluyang nagdilim ang paligid. Nagsaing muna ako para pagbalik ni Nadia ay ulam na lang ang lulutuin niya. Pwede naman ako magluto pero pinigilan ako ni Paulito kasi baka ayaw ni Nadia na may magluto ng iba pagdating sa ulam. Hindi na rin ako nagpumilit noon at bumalik na sa labas para hintayin si Nadia. Habang nakaupo ako, bigla na namang kumirot ang tiyan ko. Napahawak ako doon at hinaplos-haplos ito. Humihiling na sana mawala ito. Pero parang tinutokso ako at mas lumala lang ang pagkirot nito. Hindi ko na napigilan ng sarili at napadaing. Kaagad akong nilapitan ni Paulito noon para tingnan ang kalagayan ko. Oh, Be, ayos ka lang ba? Sumasakit na naman ba? Oo hindi ko rin alam kung bakit. Ay, gusto mo bang payaran natin ng haplas? Kukunin ko lang ha. Nilalamig din ako, Pao. Pakikuha rin ako ng jacket, please. Sige, sandali. May lagnat ka ba? O baka kinakabag ka? Tingnan mo mga balahibo mo, parang kinikilabutan. Pagkatapos yung sabihin ni Paulito, nakarinig kami ng ingay ng mga yabag mula sa labas ng bahay. Ilang saglit ay bigla itong kumatok. Nagkatinginan kaming dalawa ni Paulito at hindi sumagot. Dumaan ang ilang segundo at muli na namang kumatok ang taong naroroon. At sa pagkakataong ito, nagsalita na siya. Siya raw ang driver na kinontak ni Nadia. Handa na raw bang mga gamit namin para isakay sa tricycle niya at makaalis na kami. Kukunin na sana ni Paulito ang mga gamit namin pero pinigilan ko siya. Teka lang, Pao. Oh, bakit?
May problema ba? Dali na para makauwi na tayo. Sandali lang. Kailangan muna natin makasiguro kung siya ba talagang kinuha ni Nadia. Anong gagawin natin? Tatanungin ba natin? Ako na. Kuya, sino po nagpadala dito sa inyo? Kilala niyo ho ba? Ano po, ma'am? Hindi ko kayo masyadong marinig. Tinatanong ko po kung sino hong nagpadala sa inyo rito. Ilang saglit pa, sumagot ang lalaki sa pintuan. Oo daw, siya raw ang ipinadala ni Nadia para kunin sila. Wala raw sana itong planong tanggapin ang pabor ni Nadia pero dahil siya rin ay luluwas ng bayan dahil may ipapadala siyang mga gulay, isasabay na lang daw niya kami. Dahil sa sinabing yon ng driver ay nakampante kami. Tinulungan ko na si Paulito sa mga bag namin. Pagbukas ng pinto, bumungad kaagad sa amin ang isang payat na lalaking may kaedaran na. May suot itong cap at makapal na jacket. Nakangiti ito sa amin ngunit wala siyang mga ngipin. Kinuha niya ang ibang bag namin para tulungan kami sa pagbubuhat. Nang lumapit siya sa akin, napansin ko ang titig niya sa aking tiyan. Ang akala ko ay may ibibigay siyang komento kagaya ng ibang mga taga rito na nakakasalamuha namin. Pero nanatili lang siyang tahimik at kinuha ang bag na hawak ko. Bumaba kami ng bahay at naglakad na paalis. Ngunit napatigil kami ulit nang magsalita si Paulito. Be, teka lang. Pwede bang umuhi muna saglit? Ihi na kasi ako eh. Hindi mo ba kayang tiisin yan? Nagmamadali rin kasi yung driver eh. Hindi kaya, Be. Malayo pa naman ang biyahe natin. Saglit lang to. Ala, sige. Manong, okay lang po bang maghintay muna tayo saglit? Sige lang. Okay lang po. Wala pong problema. Sensya na, Manong. Mabilis lang to. Tumango naman ang driver. Kumaripas kaagad pabalik ng bahay ni Nadia si Paulito, habang ako naman ay naiwang kasama ang driver. Nakatayo lang ako sa labas ng tricycle nito. Minsan ding lumilingon sa paligid hanggang sa isang saglit ay magtaka ako. Doon ako napaisip kung nasaan si Nadia. Kung nandito na ang driver, bakit wala pa siya? Dahil doon, tinanong ko si Manong kung hindi ba sumama si Nadia sa kanya pabalik dito. Umiling naman si Manong at ang sabi, meron pa raw itong binili. Hindi na ulit ako nagtanong pa noon nang marinig ko ang mga yabag ni Paulito pabalik. Sorry, tara na. Sumakay na tayo. Okay ka na. Baka maya-maya niyan, maiihi ka na naman. Hindi na talaga. Oh, si George yun ah. George, ngayon ka lang umuwi? Hi, George! Pakisabi na lang sa mama mo mamaya pag uwi niya. Nasalamat sa tulong niya. Uuwi na kami ngayon. Hindi na namin siya mahihintay at nagmamadali si Manong eh. Oo nga. Salamat sa inyo ng mama mo ah. Mag-ingat kayo rito. Hindi nagsalita si George noon at tinitigan lang niya kami. Papalit-palit ang tingin nito sa akin at kay Manong driver. Hindi naman talaga palasalita si George kaya hindi na rin ako nagtaka sa inakto niya. Pumasok na kami sa tricycle at nagtabi kami ni Paulito sa front seat dahil napuno na ang likuran ng sasakyan. Tahimik lang kami buong biyahe. Hindi ko rin mapigilang antukin noon dahil sa lamig ng gabing dumadampi sa aking balat. Wala akong makita sa paligid bukod sa kalsada na naiilawan ng liwanag mula sa tricycle. Kaya hindi ko masabi kung nasaan na kami. Ilang saglit pa, napansin ko ang paglingon ni Paulito mula sa likuran hanggang sa nasundan pa at para bang hindi siya mapakali. Hindi nagtagal ay tuluyan na siyang nagtanong sa driver sa kanyang napansin. Manong, may manok po ba kayong dala? Anong manok? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya kanina? Mga gulay daw ang dala niya. Tatanong lang naman eh. May amoy kasi. Parang patay na hayop na ewan. Hindi mo ba naamoy? Wala naman akong napapansin. Baka amoy lang yan ng gulay, Pao. May amoy ba ng gulay na ganito katapang? Dahil sa sinabing yon ni Paulito, bigla na lang huminto si Manong driver. Biglaan ang paghinto niya kaya muntik nang masubsob ang mukha ko sa salamin kung hindi lang dahil sa kamay ng asawa ko.
Sabay kaming napatingin kay Manong doon. Manong, ba't ka naman biglang huminto? Muntik nang masaktan ng asawa ko eh. May problema po ba, Manong? Bakit po tayo huminto? Manong? Hello, Manong? Hindi niyo ba kami naririnig? Bakit nakatuwagan lang kayo dyan? Pao, magdahan-dahan ka naman sa tono mo. Baka magalit po si Manong. Paano naman kasi ayaw sumagot? Kanina pa natin kinakausap pero lumingon man lang sa atin. Ayaw. May punto si Paulito. Simula nang sumakay kami sa tricycle niya, hindi na ulit nagsalita pa ang driver. Tuluyan na ngang nainis ang asawa ko sa inakto nito kaya sinubukan itong hawakan ng balikat niya pero bigla na lang itong tumawa. Tumawa ng napakahina hanggang sa lumakas ng lumakas at nagtaas baba ang balikat nito. Mukha ho ba kaming nagbibiro? Mawalang galang na po, pero parang nakakainsulto naman po ang ginagawa nyo. Manong, ano bang nangyayari sa inyo? Hindi na ho kayo nakakatuwa. Pao, anong nangyayari sa kanya? Bakit niya binagok ang ulo niya? Hindi ko alam. Baba na lang tayo. Hindi na ako umangal nang hilahin ako pababa ni Paulito dahil ako mismo ay kinakabahan sa inaakto ng driver. Hindi lang isa, kundi marami pang beses niyang hinahampas ang ulo niya at hanggang sa makababa kami, ganun pa rin ang ginagawa niya. Hindi pa kami nakakalayo sa tricycle nang biglang kumirot ang tiyan ko. Napasapo ako roon at dahan-dahang napaupo sa kalsada dahil sa namimilipit na sakit. Parang sinusuntok ito at hindi ko alam kung anong pwede kong gawin para mawala ito. Impit akong napasigaw. Nataranta naman si Paulito dahil sa akin. Pilit niya akong pinatatayo pero hindi kaya ng nanginginig kong tuhod. Habang iniinda ko ang sakit, may sumuot na amoy sa ilong ko. Amoy ng patay na hayop. Napatingin ako sa asawa ko dahil dito. Nang bumalik sa isipan ko ang inireklamo niya kanina sa driver. Pao, anong sabi mo kanina? Anong amoy ang naamoy mo kanina? Parang nabubulok. Hanggang ngayon nandito pa rin eh. Pili ko nasa tricycle yung amoy. Naamoy ko na siya, Pao. Ang baho nga, sumasakit ang ilong ko. Ano yun? Ano yun, Pao? Mona, sa likuran mo. May tao sa likuran. Si Manong driver! Umalingaw-ngaw ang paghiyaw ko habang hinihila ko ni Paulito patayo. Dahan-dahan akong napatingin sa likuran ko at kamuntikan na akong maestatwa. Si Manong driver, nakatayo at nakatingin sa akin. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang kanyang mga balikat ay hindi na pantay, na para bang na-dislocate ang isa at umabot sa kanyang tainga ang pag-angat nito. Habang ang kanyang leeg naman ay parang nabanat patagilid. Ang mga mata niya ay parang wala ng buhay dahil hindi man lang ito kumukurap. Tumutulo mula sa dila niyang nakalabas sa kanyang bunganga. Ang laway na parabang takam na takam siya sa amin. Ayop! Anong nangyari sa'yo, Manong? Layon mo kami! Pao, para siyang si Ryan. Hindi na siya normal. Hawakan mo ang kamay ko at huwag kang bumitaw. Tatakbo tayo! Pao, sinusundan niya tayo. Tumatakbo na rin si Manong. Pao, maabutan niya tayo. Bilisan mo pa, Mona! Bilisan mo pa! Ginawa ko ang sinabi niya kahit na sobrang sakit na ng tiyan ko at mga tuhod. Tumutulo na ang pawis naming dalawa. Si Paulito naman ay walang tigil na sumigaw, humihingi ng tulong. Nagbabaka sakaling may makarinig sa amin. Ginawa ko rin ang ginawa niya habang tumutulo na ang mga luha ko sa mga mata. Pinili kong maging matatag noon dahil alam kong parehas lang kami ni Paulito na kinikilabutan sa mga pangyayari. Parehas kaming nalilito, natatakot, at wala nang maintindihan pa sa mga taong taga rito. Naisipan kong lingunin si Manong driver sa likuran namin para tingnan ang layo namin sa isa. Pero muntikan na akong mawala ng malay dahil sa gulat nang ang mukha kaagad nito ang bumungad sa akin. Kaagad akong napapikit nang buksan nito ang bunganga at nag-akma akong kagatin. Pero iba ang sumunod na nangyari. Narinig ko na lang na may kumalabog sa kalsada. Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Paulito.
Be, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Hindi. Pero anong nangyari? Nasaan si Manong? Lubayan mo sila! Akin lang sila! Naiintindihan mo ba? Nadia? Anong... Saan mo kami dadalhin, Nadia? Pauwi sa bahay. Hindi kayo makakauwi na ganito pa sila ka-agresibo. Anong ibig mong sabihin? Tsaka, paano kami makakabalik noon eh? Ang layo na namin sa bahay niyo. Nagkakamali ka. Hindi pa kayo nakakalayo. Huh? Nilinlang ng kailang driver na yon. Nandito pa kayo sa lugar namin. Ha? Hindi ako makapaniwala. Nandito pa agad tayo. Napaangat ang tingin ko at muntik na akong manghina. Nakatayo kami ngayon sa kalsadang paakyat, papunta sa resort. Kitang-kita ng mga mata ko ang resort. Tumindig ang balahibo ko noon sa kilabot. Nasapu ko ang noo ko dahil hindi ko na naiintindihan ang mga nangyayari. Hindi ko na sila mapagtagpi-tagpi pa sa realidad. Para bang pinaglalaroan kami ng paulit-ulit at ayaw kaming bitiwan. Paulit-ulit kaming binabalik sa lugar na ito. Wala kaming nagawa ni Paulito noon kundi ang sumama kay Nadia pabalik sa bahay niya. Ayoko rin namang bumalik sa resort kaya mas pipiliin ko na lang sa bahay ni Nadia. Pagdating namin doon, kaagad akong inabutan ni Nadia ng tubig. Minasahe niya rin at ni Paulito ang kamay ko upang mapakalma ko at maibalik ang kulay sa mukha ko. Masakit pa rin bang tiyan mo? Hindi naman na masyado. Pero nandun pa rin. Kaya ko namang tiisin. Pasensya ka na, Mona. Sa tingin ko kaya sumasakit ang tiyan mo dahil sa stress mo dito. At dahil na rin siguro sa presensya ng mga tao rito. Ano? Hindi ka namin maintindihan. Ipaliwanag mo naman sa amin kung may alam ka. Kasi litong-lito na kami. May sakit ba ang mga tao rito? Bakit ba nagbabago na lang sila tuwing gabi? Ano bang pakay ng driver kanina? At bakit muntik na niya kaming saktan? Si Mona ang balak niya. Gusto niyang makatikim sa kung anong nasa sinapupunan ni Mona. Anong klase
bakasyon. Ako naman ay hindi na umimik. Mahirap man sa aking paniwalaan ang mga narinig ko, hindi ko naman kasi kayang putuin ang sarili ko sa mga nasaksihan ko. So paano to? Hindi na ba kami makakauwi ni Mona? Dito na lang ba kami? Hindi, huwag kayong mag-alala. Iuuwi ko kayo. Meron na ako nakausap. Naghihintay na lang ako sa magiging sagot niya. Sigurado ka ba dyan, Nadia? Paano kung isa na naman siyang aswang? Paano kung linlangin na naman kami? Hindi. Sigurado akong tao siya. Alam ko nababahala na kayong dalawa, pero ang hiling ko lang, sana pagkatiwalaan niyo ako. Kabisado ko ang bayang ito dahil matagal na ako nakatira dito. Dito ka na ba nakatira bago dumating yung mga aswang? Oo, dito na ako lumaki. Dito ko rin nakilala ang asawa ko at dito rin siya inilibing. Kaya hindi ko kayang lisanin ang lugar na to. Si George din, ayaw niya rin umalis dito. Buti naman at hindi kayo pinupunteriya ng mga aswang dito. Hindi naman kahit papano. Hindi naman nila kami pinakikialaman. Magpahinga na lang muna kayong dalawa rito. Malabo na ba talaga makakaalis pa kami rito ngayong gabi? Oo muna. Hintayin niyo na munang lumipas ang gabi. Mas ligtas kayo kung sa umaga kayo aalis. Tumango kami ni Paulito bilang tugon. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nangalay ang buo kong katawan. Wala akong ibang gustong gawin noon kundi ang humiga. Si Paulito rin ay mukhang ubos na dahil tahimik lang siya habang naglalatag ng panig. Ang akala namin matutulog na rin si Nadia pero bigla itong nagpaalam sa amin na aalis muna siya saglit. Hindi na rin kami nagtanong pa dahil sa pagod. Ilang oras ang lumipas, nagising ako dahil sa uhaw. Purong kadiliman ang bumungad sa akin dahil nakapatay na lahat ng ilaw. Hindi agad ako gumalaw noon. Nagbabaka sakaling makakatulog pa ako ulit dahil ayoko talagang tumayo at kumuha ng tubig. Nandun pa rin kasi sa isipan ko ang imahe ni Manong Driver at pakiramdam ko nandito lang siya sa paligid. Napunta ang atensyon ko sa aking katabi na humihilik. Bahagya kong tinapik si Paulito para gisingin siya. Ay, may kailangan ka ba, be? Sumasakit na naman bang tiyan mo? Hindi naman. Nauuhaw kasi ako eh. Pwede ba ako magpasama sa kusina? Ako na kukuha. Diyan ka na lang. Sige, salamat. Nga pala, nakabalik na ba si Nadia? Hindi ko napansin eh. Nakatulong na kaagad ako kanina. Pero may narinig akong ingay. Baka siya na yun kanina. Bumangon na si Paulito at nagtungo sa kusina. Naiwan akong mag-isa sa higaan. Bumangon din ako noon at isinandal ko ang likod ko sa paanan ng upuan. Bahagya akong napasinghot nang may mapansing kakaibang amoy. Bigla akong kinabahan. Hindi naman ito katulad ng amoy sa tricycle ni Manong Driver pero parang nabubulok pa rin ito. Malansa at maanghang sa ilong. Napatakip ako sa ilong ko habang iniikot ang paningin sa paligid. Bumangon ako at binuksan ang ilaw. Pagbukas ng ilaw, ay siya ring sinundan ng mga kaluskos mula sa isang kwarto. Ang kwarto kung saan naroon si George. Ito rin yung kwartong sinabi ko noong nakaraan na parabang mapaho na. Hindi kaagad ako lumapit doon at wala talaga akong planong lumapit nang marinig ko ang boses ni George. Naroon ang bata at humihingi siya ng tulong. Nalock daw siya sa loob at hindi raw siya makalabas kahit anong tulak niya. Dahil sa pag-aalala ko, mabilis kong hinawakan ng doorknob at pinihit ito pabukas kahit na nandoon pa rin ang malansang amoy. Pagbukas ko, kadiliman ang bumungad sa akin. Nasaan si George? Hinanap ko siya ng aking mga mata pero nagulat na lang ako nang may humawak sa aking pulso. Napababa ang tingin ko ron at sumigaw nang makita ang matutulis na itim na mga kuko. Pilit niya akong hinihila sa loob ng kwarto. George! Ano nangyayari sa'yo? Tulong! Pao! Tulungan mo ako! Bakit? Ano? Hayop! Bitiwan mo siya! Muna! Hawakan mo ako! Pao! Huwag mo ako bitiwan, please! Bitiwan mo ang asawa ko, ha, bata! Masasaktan ka talaga! Ayaw mo talagang bumitaw, ha? Hindi nagdalawang isip na tadyakan ni Paulito ang tiyan ng bata. Doon na siya napabitaw sa amin nang matumba siya sa sahig. Dali-dali kaagad kaming lumayo doon sa kwarto. Kaagad akong itinago ni Paulito sa likuran niya nang magsimulang gumalaw si George.
At doon ko naaninag ang mga pangil niya. Galit na galit ang mga mata nitong nakatuon sa amin. Bigla kami nitong sinugod. Sa bilis niya, hindi nakailag si Paulito at nakagat ang kanyang braso. Nabitiwan nito ang basong daladala habang sumisigaw sa sakit. Ano ba, George? Layuan mo kami! Tumayo ka na dito. Mona, bilis! Pero paano? Umalis ka na! Akong bahala sa hayop na to! Hindi kita iiwan dito! Umalis ako mula sa likuran ni Paulito at inabot ang kumot na nasa sahig. Kaagad ko itong isinaboy sa mukha ni George dahil doon napabitaw ito sa pagkakakagat. Ginawa itong pagkakataon ni Paulito upang takpan ang mukha ni George. Nagpupumiglas ito at pilit na kumakawala. Nahihirapang huminga sa ilalim ng kumot. Pero hindi natinag si Paulito at hinigpitan pa ito. Nandoon sa mukha ng asawa ko ang galit, inis at desperasyon na makaalis sa sitwasyong ito. Naawa ko kay George pero lumamang sa puso ko ang takot kaya hindi ako umangal sa ginawa ng asawa ko. Ano sa tingin niyo ang ginagawa niyo? Anak ko yan! Nadia! Nadia, ang anak mo! Isa siyang aswang kagaya nila! Bitawan niyo siya, pakiusap! Balak niyang saktan ang asawa ko! Sinaktan niya rin ako eh! Ang awa ko na, Paulito! Mapapatay mo ang anak ko! Tumakbo papalapit kay Paulito ang kararating lang na si Nadia. Lumuluha ito at pilit na inaalis ang kumot na sumasakal sa anak niya. Kumalma rin si George nang marinig ang boses ng kanyang ina at hindi na ito nagpumiglas pa. Pero ayaw pa rin bumitaw ni Paulito. Subalit, nagulat kami sa sunod na nangyari. Bigla na lang itinulak ni Nadia si Paulito ng sobrang lakas kaya tuluyan itong napabitaw at tumilapon sa sahig. Bakas sa mga mukha namin ang gulat noon dahil hindi naman namin akalain na may ganoong lakas na tinatago si Nadia. Kaagad akong napatakbo papalapit kay Paulito. Duguan ang braso ng asawa ko. Pao! Diyos ko, ang braso mo! Huwag kang mag-alala sa akin. Kailangan na natin makaalis dito. Mukhang di rin normal ang Nadia na yan. Paulito, huminahon ka! Hindi ko sinasadyang itulak ka ng ganon! Nag-alala lang talaga ako sa anak ko! Sa anak mong ano? Halimaw? Umamin ka nga, Nadia. May itinatago ka pa ba sa amin? Pasensya na talaga! Namuo ang mga luha sa mga mata ni Nadia habang yakap-yakap ang anak na si George. Mukhang bumalik na rin ito sa dati dahil nawala na ang mga kuko, pangil at nakakakilabot na mga mata. Niyakap niya pabalik ang ina habang umiiyak din. Meron itong binubulong. Humihingi ng tawad sa kanyang nagawa na parabang nawala ito sa sarili kanina at hindi nito alam ang ginagawa. Tuluyan na rin akong naluha at napahawak ng mahigpit sa asawa kong namimilipit sa sakit ng braso. Hayaan mo akong gamutin ang asawa mo, Mona. Paano kitang pagkakatiwalaan pa, Nadia? Sinaktan mo at ng anak mo ang asawa ko! Pangako, ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Hindi sinasadya ng anak ko ang nagawa niya. May alam ka ba kung bakit siya nagkaganyan? O hindi kaya, matagal mo na talagang alam na ganyan ang anak mo, pero wala kang binabanggit sa amin. Isa rin bang aswang ang anak mo, Nadia? Oo, tama ka. Isang aswang ang anak ko. Pero hindi siya kagaya ng mga aswang dito. Hindi siya nananakit ng mga tao. Kung hindi, ano itong ginawa niya sa amin? Bata lang kasi itong anak ko, kaya hindi niya pa kayang kontrolin ang sarili niya. May pagkakataong nadadala siya sa amoy ng isang tao, lalo na ng isang buntis na kagaya mo, Mona. Pero maniwala kayo, hindi kami nananakit ng mga tao. Tanging mga hayop lang ang kinakain namin. Kami? Ibig mo bang sabihin, isa ka ring aswang? Oo, Mona. Isa rin akong aswang. Sa katunayan, unang kami nakarating sa bayang ito bago pa man sinarayan. Pero hindi kami nananakit ng kahit na sino. Wala kaming interes sa mga tao. Nung dumating si Ryan at ang iba pa, nagkaroon ng alitan sa pagitan namin dahil hindi ako sumusunod sa gusto nila. Kaya ako nananahimik dito sa isang tabi dahil ayoko silang makasalamuha. Hindi ko rin naman sila kayang paalisin lahat dito. Ipinaliwanag ni Nadia sa amin na ang pamilya nila ang nanguna sa lugar na ito. Mapayapa ang buhay nila dati at hindi rin alam ng mga taong nakatira dati sa kanila na may lahi silang aswang dahil hindi naman sila nanggugulo.
o nananakit ng iba. Ang kanilang mga kinakain ay purong karne ng hayop lang. Kaya rin umatras ang driver na umatake sa inyo kanina ay dahil din sa akin yon. Alam niyang hindi niya ako makakaya kapag nagpumilit siyang labanan ako. Kaya rin ba mahilig sa mga hayop ang anak mo dahil... Oo, yun nga. Kinakain niya mga nahuhuli niya. Kaya nangangamoy rin ang kwarto niya dahil rito. Pasensya na talaga kayo. Wala talaga kaming balak na saktan kayo. Ang gusto ko lang talaga ay tulungan kayo makaalis dito. Hindi mo dapat iniwan ang anak mo dito sa amin nang wala ka. Pasensya na. Ang akala ko kasi okay na siya. Dahil hindi naman siya gumawa ng kakaiba habang nandito kayo sa bahay. Kaya ang akala ko, makakaya niya nang tiisin ang amoy ni Mona. Tsaka ayoko rin talagang ipaalam sa inyo ang tungkol sa amin. Dahil ang huling beses na may tinulungan kami, natakot siya at nadisgrasya. Ayoko mangyari ulit yun. Kaya hindi kaagad ako nagpakatotoo sa inyo. Ibinalik ni Nadia ang anak niya sa kwarto at pinatulog niya muna ito bago bumalik sa amin para tingnan ang sugat ni Paulito. Kumuha ito ng isang boteng may laman na parang tubig lang, pero may mga ugat doon sa loob. Nagdalawang isip pa si Paulito na ipahid yon, pero dahil wala naman kaming malapitang iba at hindi pa rin natigil ang pagdurugo, napilitan kaming manalig na lang sa kakayahan ni Nadia. Kumuha ito ng panyo, binasa ito gamit ang gamot at ipinahid sa kagat ni Paulito. Wala bang mangyayaring masama sa akin dito? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kami nakakahawa. Wala rin namang balak na hawaan kayo ng anak ko, kaya hindi nyo dapat ipag-alala ito. Pero siguradong sasakit ito ng ilang araw, kaya bibigyan ko na lang kayo ng gamot para dito. May balita na ba sa kinontak mong driver, Nadia? Oo. Ang sabi niya sa akin, bukas na bukas ng umaga raw, pupunta siya rito para sunduin kayo. Sisiguraduhin ko ring wala nang mangyayaring aberya sa pag-alis niyo. Seryoso na ba talaga yan? Medyo nagdadalawang isip na kaming umasa eh. Oo, sigurado na ito, Paulito. Hindi niyo na kailangan pang manatili rito. Madaling araw na noon nang matapos ang paggagamot ni Nadia. Hindi na kami natulog pa ni Paulito dahil parehas kaming nakaalerto sa pwedeng mangyari. Hindi na kami dinalaw pa ng antok at hinintay na lang talaga naming mag-umaga noon. Dumating ang kinabukasan at tinupi na namin ang hinigaan namin ni Paulito. Hinanda na rin namin ang mga bag na dala. Ipinagdasal ko noon na sana talaga makauwi na kami sa araw na yon. Tao po, magandang umaga ho. Dito po ba ang bahay ni Ma'am Nadia? Si Nadia raw ang hinahanap. Gisingin ba natin siya? Ako na. Hinihintay ko rin talagang pagdating niya. Magandang umaga po, Manong. Salamat po't pumayag kayo sa pabor ko. Ito na po pala sila. Ha? Hindi ba't ikaw yung driver ng tricycle na sinakyan namin papunta rito? Opo. Ako ngayon, sir. Pasensya na po kayo at hindi ako nakabalik. Nawala po kasi ako. Ipinaliwanag ng driver sa amin kung ano ang nangyari sa araw na yon. Bumaba siya sa tricycle niya at nagpaalam sa amin para umihi. Pumasok siya sa kagubatan noon, pero pagkatapos niya sa kanyang ginagawa, nagulat na lang daw siya na hindi na niya nakita pa ang kalsada pati ang tricycle niya. Sinubukan niya raw hanapin ito pero lalo lang daw siyang napasok sa gitna ng gubat. Pinaglaruan siya ng mga nilalang sa gubat at kung di dahil kay Nadia, ay hindi na talaga siya nakaalis pa. Noong gabi kasing yon, binalikan daw siya ni Nadia at hinanap siya. Laking pasasalamat niya kay Nadia kaya ipinangako niya sa babae bilang utang na loob na handa raw siyang tulungan ito kung sakali mang ito naman ang mga ngailangan ng tulong. Nung nagpunta kahapon si Nadia sa kanila, wala siya noon at ang anak niya ang sumalubong sa babae. Kaya nung nalaman niya ang pinunta ni Nadia, kaagad siyang umuo. Gusto niya ring bumawi sa amin dahil pasahero din niya kaming naiwan niya. Nadia, maraming salamat sa tulong mo. At pasensya ka na kung medyo nagduda kami sa iyo pagkatapos ng nangyari kagabi. Naiintindihan ko, Mona. Pasensya ulit sa nagawa ng anak ko sa inyo. Mag-ingat kayo pa uwi. Kayo rin, mag-iingat kayo rito. Sigurado ka ba talagang hindi na talaga kayo aalis pa? Hindi na. Kaya naman namin ang sarili namin dito.
Pero kayo, wag na kayong bumalik pa. Manong, ingatan niyo po sila. Ako na pong bahala, ma'am. Iyon na ang huli naming usapan ni Nadia matapos naming lisanin ang lugar na yon. Sa pagkakataong ito, wala nang aberya pa ang nangyari at tuluyan kaming nakauwi sa amin. Para kaming nanggaling sa napakahirap na training, kaya nang makarating kami sa bahay noon, parehas kaming walang lakas na gumawa ng kahit na ano. Doon ko lang ulit naranasan kung paano matulog ng mahimbing. Yung tungkol sa sugat ng asawa ko, tama nga si Nadia na kikirot ito ng ilang araw. Pero dahil sa tulong ng kanyang gamot, hindi na ito mamamaga at mabilis na ang naging paggaling nito. Wala rin kaming napapansing mga abnormalya kay Paulito. Dahil sa karanasang yon, sa tuwing nagpaplano kami ng bakasyon, ako na ang pinapabook ni Paulito. Kung siya naman, hinihingi niya muna ang opinyon ko bago kami mag-book sa kanila. Talagang natuto na siya sa naging bunga ng desisyon niya dati. Kahit papaano, kahit na nakakakilabot, may magandang naidulot naman yon dahil parehas na kaming nag-iingat sa mga desisyon sa mga bagay-bagay. Hindi na talaga kami bumalik pa sa lugar na yon. Hanggang dito na lang din po ang kwento ko. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig hanggang dulo. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Mona at ng kanyang asawa. Talaga namang nakakakilabot ang karanasang yon, lalo na't ilang araw pa silang na-stranded sa lugar. Pero gusto kong purihin ang tibay ng kanilang loob na kahit nahihirapan na sila, hindi pa rin sila sumuko. Ang tapang ni Paulito at ang kakayahan nitong magbago ay nagpapatunay sa kanyang karakter na marunong din siyang tumanggap ng kanyang kamalian. Kahit na hindi siya perpektong asawa, ginagawa niya pa rin ang lahat para maprotektahan si Mona. Si Nadia naman, noong una, minsan mapapaisip ka kung sincero ba talaga siya sa kanyang mga akto. Pero pinatunayan niya hanggang sa huli na hindi siya kagaya ng iba, kahit na iba ang kanilang lahi. Kayo, anong nahinuha niyo sa kwentong ito? Sa tingin ko naman ay meron na kayong mga sagot sa inyong puso at naway baunin niyo ito hanggang sa susunod nating kwento. Maraming salamat.